بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم إننا نسترشدك بأرشد أمرنا، وفقنا للخير أينما كنا وحيثما كنا، وأدخلنا تحت دائرة من تحبهم ويحبونك برحمتك يا أكرم الأكرمين. Pagpapatuloy natin ang talakayin natin pagdating sa kitab ni Imam An-Nawawi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayh, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tibyan, yani bayan, kapaliwanagan. Yan ang meaning ng salitang tibyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tibyanan likulli shay'in. Suratu An-Nahl, sifat ng Al-Quran, tibyan. Tibyan likulli shay. Yan ang sabihin tibyan, yani bayanan likulli shay. Kapaliwanagan, explanation sa lahat ng mga bagay. Fi adabi hamalatil Quran, adab ng nagdadala ng Quran. Tabaan, hindi lang siya nagme-memorize o nag-aaral ng Quran, kundi lahat ng konektado sa Quran. Nag-aaral ng Quran, ultimo nagsusulat ng Al-Quran. Halimbawa niyan, yung mga nag-khat, sulat, nag-drawing o nag-design ng Al-Quran, may hukom na binanggit dito si Imam An-Nawawi. Pati teacher, nagtuturo ng Al-Quran, anong adab ng teacher pag bilang isang teacher, bilang isang guro, ano ang adab ng nagtuturo ng Al-Quran, anong adab ng isang estudyante nag-aaral ng Al-Quran. Napakagandang kitab at tibyan. Ngayon, pagpatuloy natin. Sabi niya, ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من وراءها من الأئمة الأثبات وقد أذهلوا عن نادر من ذلك في بعض الحالات. Sabi niya, Musannif rahimahullah, sa kanyang binanggit na yan, ito sa mga susunod na mga chapter, mga susunod na mga kabanata. Sabi niya, pag nagbigay ako ng kabanata, chapter 1, automatic meron yang susundan akong topic. Halimbawa, chapter 1, adab ng nagbabasa ng Al-Quran. Tabaan ang sinulat dito sa chapter 1, ang sinulat niya, ang fawaid ng pagbabasa ng Al-Quran. Ano yung makukuha ng taong nagbabasa ng Al-Quran, nag-aaral ng Al-Quran, nagme-memorize ng Al-Quran? Ano ang makukuha nila? Babanggitin niya yan. So sa sabi niya, bawat bab may kanya-kanya silang topic. Bawat chapter may kanya-kanya silang topic. Then sinabi niya after niyan, tapos ang mga ahadith na babanggitin ko sa kitab na to ay sa pagitan ng sahih at saka siyempre hasan at saka da'if. Tabaan, pagdating sa grade ng hadith, tatlo lang yan: sahih, hasan, da'if na hadith. Wala nang pangapat. Lahat ng hadith ganyan. Pag ang tinatanong uri ng hadith, anong uri ng hadith yan? Iba yun. Dito papasok marfu. Tamam? May tinatawag na mudallas na hadith. May tinatawag na mawdu' na hadith. May tinatawag na muttasil na hadith. May tinatawag na munfasil. May tinatawag na mawquf at mursal at napakarami pang mga ahadith. Tawag sa mga yan uri ng hadith. Hadith gharib. Yan. Tamam? Yung mga ahadith na yan, uri ng hadith. Pero yung grade ng hadith, bawat binanggit ko, marfu, pwedeng maging sahih, pwedeng hasan, pwedeng da'if. Ganon din, hadith gharib, pwedeng maging sahih, pwedeng maging hasan, pwedeng maging da'if. Lahat ng uri ng ahadith. Maliban na lamang yung uri ng hadith na mismo da'if siya, tulad ng hadith munkar, hadith mawdu', automatic yan, hindi tanggap yung hadith na yan. Kaya pagdating dyan sa grading ng mga yan, ang ating mga ulama na pagkasunduan nila, lalo na yung mga nauna, nahati ang pinaka pag-grade ng hadith sa dalawa: maqbul wa mardud. Maqbul, katanggap-tanggap. Mardud, hindi katanggap-tanggap. Hindi tinatanggap. Pag sinabi mong maqbul, dalawa daw ang grade niyan, sahih o hasan. Katanggap-tanggap 'yon.
sahih at hasan. Ang ikalawa, mardud, da'if. Ang pagiging da'if ng hadith, hindi nangangahulugan na tapon na ang hadith na yun kasi wala nang pakinabang, da'if. Minsan, sa sanad ng hadith, tamam, isa lang sa kanila ang da'if, automatic ang grade ng buong hadith, da'if. Isa lang sa kanila, isa sa mga tinitignan pagrating para mahatulan na da'if ang hadith, tamam, yung isa sa nagriwaya ng hadith, sanad niya, mahina ang hifz, mahina ang memorization. Hindi makamemorya ng mabilis o matagal. Anong hukom? Da'if. Ang riwaya niya, da'if. Dahil sa tasmi', pag mahina ang hifz, ang tasmi', da'if. Tamam? Hakada. Mahina lang ang hifz. Isa pang tinitignan, pangit ang akhlaq. Pag minsan nahuli na nagsinungaling o nalaman na ang taong to minsan nagsisinungaling, minsan hindi, automatic ang daladala niyang hadith, da'if. Bakit? Pwede namang tama yung sinabi niya, totoo yung sinabi niya, pero maari kasing, sabi ng ating mga ulama, sino mang tao na nagsisinungaling, hindi siya pwedeng i'timan, hindi siya pwedeng tumanggap ng amana. Dahil ang hadith, amana. Tama? Hindi mo siya pwedeng kuhanan ng amana kapag ang tao nagsisinungaling. Tama? Kumbaga, kung siya nagsisinungaling sa mga tao, ay ano pang defense natin na masasabi na ang taong to hindi nagsisinungaling kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay si Rasulullah wala dito. Ay paano pa kaya yung kumbaga taong buhay na pagsisinungalingan niya pa? Ay paano pa kaya yung taong patay na? Ay hindi malabo na magsinungaling din yung kaya automatic ang hadith niya ba? Pero kahit sahih. Kaya naman ang ating mga ulama nagsabi, kahit na hadith da'if, pwede siyang amal. Pwede siyang gawing amal. Tama? Pwede siyang itarghib kahit na hadith da'if. Dahil maari yung mata niya sahih. Tama? Maari yung kanyang sanad, maaring katanggap-tanggap na. Meron yung mga ibang mga ulama, ang sanad ng hadith sa iba sahih, sa iba da'if. Kay Imam al-Bukhari da'if, sa iba sahih o di kaya hasan. Depende. Ngayon, ala kulli hal, sabi niya, pag magbanggit ako ng hadith, babanggitin ko doon yung grade ng hadith. Sahih, hasan, da'if. Sabi niya, at napaka-nadir, ibig sabihin napaka-bihira lang, magbabanggit ako dito ng hadith na da'if. Kumbaga bilang bahagi lang ng faida, magbabanggit ako ng hadith na da'if. Tamam? Sabi niya, wa'lam anna al-ulama'a min ahli al-hadith wa ghayrihim jawwazul 'amal bid-da'if fi fada'il al-a'mal. Sabi niya, tandaan mo din na ang mga ulama natin, ulama ng hadith, pinaya at iba pa, ibig sabihin mula sa mga fuqaha at mga mufassiru, ganon din sa mga mu'arrikhun, nagsabi na pinapayagan ang amal sa hadith na da'if. Tamam? Sa fadailul a'mal. Yung mga fadailul a'mal, ano yung kitab fadailul a'mal? Yan. Marami sa mga hadith na yung da'if. Yan. Sabi ng ibang mga kapatid nating Salafiyya, yani yung kitab na yan walang faida kasi puro da'if. Tabaan, ang ating mga ulama nagsabi na kahit si Imam al-Bukhari, Imam Muslim, kahit si Imam Ibn Taymiyyah, nagsabi ang hukom ng amal sa hadith na da'if, yajuz, pinapayagan sa pamagitan ng mga syurut, condition. Number 1, isa sa mga syurut para katanggap-tanggap na i-amal, gawing amal ang hadith na da'if. Halimbawa, isa sa mga syurut niya, tamam, alla yakuna shadidud du'uf. Number 1, kinakailangan hindi sobrang da'if. Kinakailangan hindi sobrang da'if. Para malaman na sobrang da'if ang hadith, babalikan yung sanad ng hadith. Tama? Babalikan yung sanad ng hadith. Number 2, ay yakuna al-amalu fi hadha al-hadith mundarijun tahta asli al-am. Ano ibig sabihin nun? Ang pangalawang shart, kinakailangan yung amal na tinutukoy sa hadith, pasok yun sa amal sa pangkalahatan.
pangkalahatang amal. Anong ibig sabihin nun? Tama? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ang Eidul Adha at saka Eidul Fitr, parehas sila espesyal na mga araw sa Islam. Lahat ng Muslimin, alam nating lahat, pag sinabing Eidul Adha, Eidul Fitr, espesyal yon. Hindi yan parang araw lang ng Lunes, araw ng Martes, araw ng Monday. Yan ay espesyal na araw sa buong taon. Eidul Adha, Eidul Fitr. Ngayon, maraming mga ahadith nagsasabi, kahit pa ba, sabi, man ahya laylatayil aidain, ahya Allahu qalbahu yawma yamutul qulub o yawma tamutul qulub. Ano ibig sabihin nun? Sabi sa hadith, sino man ang buhayin niya ang mga gabi ng Eid, ay bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso niya sa araw na mamamatay ang mga puso. Paliwanag natin yung hadith. Sino man ang buhayin niya ang gabi ng Eid. Paano mo ba bubuhayin ang gabi ng Eid? Yung manatili kang gising na nag-aamal. Basa ng Quran, nagzizikir, nag-istighfar, nagsasalawat, nagdudua, nagsasala, nag-ibadat overall. Yan yung tinatawag na ahya'ul layl, buhayin ng gabi. Tama? Gabi ng Eid. Ibig sabihin, kinabukasan ng Eid, ngayong gabi, binubuhay mo siya sa pamamagitan ng amal salih. Sabi niya, bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso niya sa araw na mamamatay ang mga puso. Ano naman ibig sabihin nung sa araw na mamamatay ang mga puso? Meron ba yun? Hindi yun yung tinatawag na magunaw na ang lahat ng mundo. Ang tinutukoy sa yawma tamutul qulub, sa araw na ang lahat ng mga puso, tama? Sa panahon ng tinatawag na Yawmul Qiyamah, ang mga bata tatanda, mamumuti ang kanilang mga buhok, tama? Magmumukha silang mga matanda dahil sa pangyayaring nakikita nila. Nakakatakot. Sa mga panahon na yon, parang patay na yung pakiramdam ng tao. Sobrang nakakatakot ang makikita niya pagdating ng Yawmul Qiyamah. Tama? Wal'iyadu billah. Ngayon, sino man ang buhayin niya daw ang mga gabi ng Eid, bubuhayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang puso niya sa araw na mamamatay ang puso ng tao, ay sa mga ganung pagkakataon, bigyan ka ng proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, panatilihin niyang masaya ang puso ng tao, hindi siya maapektuhan sa mga nakikita niya. Kasi ang mata, yan ay isa sa mga direktang pintuan patungo sa puso ng tao. Ganon din ang tenga, direktang pintuan yan sa puso ng tao. Ganon din yung tiyan, direktang pintuan yan patungo sa puso ng tao. Pati pakiramdam niya, direktang pintuan yan patungo sa puso ng mga tao. Ano ba naman ang faida ng mga yan, yung mga pintuan na yan? Kung ano ang nakita ng tao, siya ding mararamdaman niya. Diba? Kahit walang salita. Pag nakita mo yung taong yun, halimbawa, sinisiraan ka niya, ano maramdaman mo? Galing, masayang-masaya ako. Makalulungkot ka. So, isa sa nakaka-apekto sa tao kung ano yung kita niya. Maganda yung nakita niya, maganda rin yung epekto nun sa puso niya. Pangit yung nakikita niya, pangit din ang epekto nun sa kanyang puso. Ganun din yung naririnig. Ganun din yung sinasabi niya. Tama? Ganun din yung kinakain niya. Tama? Ganun din yung nararamdaman niya. Pakiramdam niya gamit ang kanyang five senses. So, ang tao, subhanallah, tama? Kapag gamitin niya yung kanyang gabi sa ibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala, may epekto yun sa kanyang puso. Pag gamitin niya ang kanyang dila sa pagbabasa ng Al-Quran, may epekto yun sa kanyang puso. Gamitin niya yung katawan niya sa pagsasagawa ng salat, may epekto yun sa kanyang puso. Kaya sinabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tamutul qulub. Hindi niya sinabi yawma tamutul ajsad. Hindi niya sinabi sa araw na mamamatay ang mga katawan. Sinabi niya puso. Kasi may malaking epekto yun sa buong katawan ng tao. At ang puso ng tao, subhanallah, yani para siyang akal. Ganun siya kahalaga. Ano akal? Yan ay utak. Pag natamaan yung utak ng tao, patay. Brain damage na yun. Diba? Ganun din ang puso niya. Napakahalaga sa ruh
Kaluluwa ng isang tao napakahalaga, iman ng isang tao napakahalaga ng puso. Saan ba nakalagay yung iman? Pakiramdam niya, puso. Tama? Sabi niya, wa'lam anna al-ulama'a min ahli al-hadith. Sabi niya, tandaan mo na ang mga ulama mula sa ahli al-hadith. At iba pa, ay iba pang mga ulama mula sa mga mufassirun, mga fuqaha, at iba pa. Pinapayagan nila ang amal sa hadith na dha'if. Ayon sa mga syurut na nabanggit natin. Qala wa ma'a hadha, sabi niya, at kasabay noon, fa inni aqtasiru ala sahih. Sabi niya, at kasabay noon ay katotohanan mamamalagi lamang ako sa sahih. Kumbaga ang lagi ko lamang babanggitin na hadith sa mga mababasa mo dito sa kitab na to puro sahih. Sabi niya pa, wala azkuru ad-da'if illa fi ba'dil ahwal. At hindi ako magbabanggit ng hadith na da'if maliban na lang sa ilang pagkakataon. Minsan lang dagdag aral, kumbaga. Wa 'alal karimi tawakkuli wa i'timadi, at kay Allah subhanahu wa ta'ala ang aking tawakkul ay pagtitiwala, i'timad ganun din. Wa ilayhi tafwidi wastinadi, at sa kanya ako umaasa, sa kanya ako nagtitiwala. As'aluhu suluka sabilir rasyad, humihili ako kay Allah subhanahu wa ta'ala ng daan, ng gabay, wal isma, at protection min ahwalil ahli zaygi wal inad, at humihingi ako ng protection kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga sitwasyon ng zayg, ibig sabihin pagkaligaw, wad dawam ala dhalika wa ghayrihi min al khairi fi izdiyad, at ang manatili sa kabutihan at iba pa mula sa mga kabutihan itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na may kasamang dagdag. Tapaan yung tinutukoy doon ay madagdagan ka pa ng tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtuhila ilayhi subhanahu ay yuwaffiqani limardatih wa yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Sabi niya, hinihiling ko rin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang ako sa mga taong may takot sa kanya at nagkaroon ng takot, yung tunay na takot sa kanya. Wa ayyahdiyani, sabi niya, at gabayan niya ako li husni niyat, na magkaroon ng magandang mga niyat. Ibig sabihin, ba't ka mag-memorize ng Quran? Para mabilib sa akin ng mga tao, para tawagin nila akong hafiz, para iduluhin ako ng mga tao, para ganito, para ganyan. Hindi magandang niyat yun. Sabi niya Imam An-Nawawi, humihiling din ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan ako ng magandang intention. Wayuyassirah li jami'a anwa'il khairat, at padaliin nawa para sa akin Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng khair, mabuti. Wayu'inani ala anwa'il makrumat, at tulungan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kagalang-galang na gawain. Wayudimani ala dhalika hatta al-mamat, at panatiliin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain to hanggang aking kamatayan. Wa yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahibbai wa sairil muslimina wal muslimat. At ganun din, hinihiling ko din na lahat ng aking mga dinua maibigay din sa lahat ng aking mahal sa buhay at lahat ng mga muslim at muslimat. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dito binanggit ni Imam An-Nawawi ang lalamanin ng kanyang kitab. Number 1, Babul Awwal. So meron siyang 10 chapter. Unang chapter, ang lalamanin ng kanyang unang chapter, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran. Unang chapter ay patungkol sa fadila, ibig sabihin yung mga fawaid, kagandahan, kabutihan ng pagbabasa ng Al-Quran. Chapter number 2, sabi niya, tarjihil qira'a wal qari' ala ghayrihima. Ibig sabihin, pagbibigay papuri at pangingibabaw ng ibig sabihin ng hafidhul Quran sa iba pa. Kumbaga, ano ang merit na mayroon sa isang hafidhul Quran na hindi nakuha ng iba? Number 3, ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idha'ihim. Sabi niya number 3, chapter number 3. Ito ay pagbibigay parangal sa mga nag-aaral ng Quran at pagbabawal sa pananakit sa kanila. Kumbaga, yung mga lahat ng konektado sa Al-Quran, paano sila irespeto, paano sila igalang, ganon din, pinagbabawal din na saktan sila sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng action. Qala
Babur Rabi', chapter number 4, Adab Muallimil Quran wa Muta'allimihi. Sabi niya, at sa chapter number 4, tatalakayin naman niya dyan yung adab ng teacher ng Quran at estudyante ng Al-Quran. Number 5, Adab Hamilil Quran. Sa number 5 naman, tatalakayin niya dyan yung adab ng nagdadala ng Al-Quran. Nagdadala literal, Al-Quran, may dala-dala siya, at ma'nawiyan, kumbaga memorize niya. Ano ang adab niya? Number 6, adab ng pagbabasa at mu'zam al-kitab wa maqsuluhu. Sabi niya, adab ng pagbabasa ng Al-Quran at paano respetuhin ang Al-Quran. Next, number 7, adab ng mga tao kasama ng Al-Quran. Kumbaga pangkaraniwang tao lang, hindi sila estudyante. Paano nila dapat irespeto ang Quran? Paano nila kunin ang Quran? Paano nila ilapag ang Al-Quran? Paano nila basahin ang Al-Quran? Adab sa mga magandang pag-uugali. Alam nyo, kabilang sa mga mali ng maraming mga tao, lalong-lalo na ng mga Salafiyya, tinuturing nila ang Al-Quran na parang normal na kitab. Ano mangyayari pag kinuha nila ang Al-Quran, halimbawa, kinuha nila ang Al-Quran, ano nangyayari? Kinalapag nila sa sahig, ganyan. Pwede ba yan? Walang gawa ng ganyan mula sa mga naunang Muslimin, maliban sa mga Salafi, Wahabi. Nasubukan namin yan, nag-khuruj kami ng da'wa, kami sa mga liblib na mga lugar sa Yemen. Tama? At napuntahan namin doon, puro mga Salafi. Pag magbasa sila ng Al-Quran, ganyan. O di kaya, sahig yan, ganyan. Meron namang pagpatungan, pero wala. Doon talaga. Ang sabi pa nila, sabi namin na ang Al-Quran, yan ay hindi yan basta aklat ng sino mang sinulat. Yan ay aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat para sa isang Muslim na respetuhin yan. Sabi niya, Sufi lang ang gumagawa nun. Sabi namin, hindi Sufi ang gumagawa nun, Muslim overall. Tama? Allahu Akbar. Pero ganyan ang mga fitna ng mga Khawarij na to. Sabi niya, pang number 8, sabi niya, sa mga ayat, mga surah al-mustahabba fi awqati wa ahwali maksusa. Sabi niya, sa number 8 na chapter, ituturo ni Imam al-Nawawi, ano yung mga ayat, o di kaya mga surah, sunnah na basahin sa iba't ibang pagkakataon. Pag may sakit, anong sunnah na basahin? Pag nakadalo ka ng isang taong malapit ng mamatay, nag-50-50 na, anong babasahin surah? May mga ganun, sunnah. Pag ikaw ay magsasala ng ganito, anong sura na sunnah basahin? Pag araw ng Jumaa, pag araw ng ganito, anong mga sura na sunnah basahin? O di kaya ayat. Pag nagising ka, anong mga ayat na sunnah basahin? Bago ka matulog, yun, babasahin niya. Tuturo niya dito. Sabi niya, number 9 na chapter, fi kitabat al-Qur'ani wa ikramil mushaf. Sabi niya, sa number 9 naman na chapter, ituturo niya dyan yung hukom ng pagsusulat ng Al-Quran. Ito na yung i-design siya sa pader, pipintura siya, gamit yung pintura, isusulat siya sa pader. Ano hukom nun? Buti kaya isusulat siya sa yung mga ganyan, yung may mga frame, kuya pintuan, bintana, o kahit papel, kahit saan. Ano hukom nun? Sa labas ng bahay at saka sa loob. Tuturo niya yan. Tapos, yung ikram al-mushaf, paano respetuhin ang mushaf. Tabaan, kabilang dyan, ituturo ni Imam al-Nawawi, anong hukom ng pagbebenta ng Al-Quran. Meron kang tindahan, kabilang sa tinitinda mo, halimbawa, Al-Quran. Anong hukom nun? Yan, babanggitin niya yan dyan. Okay? Babul Ashr, fi dabti al-fadhil kitab. Sabi niya, at sa last na page naman, ay last na chapter, ay pagdabot, pagtatama ng mga alfaz, mga salita sa kitab na kanyang tatalakayin. Okay, so talakayin natin ang una. Babul Awwal. Ito na yung unang chapter ng kitab. Sabi niya sa unang chapter ng kitab, fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Sabi niya, ilan sa mga fadila ng pagbabasa ng Al-Quran. Una sa lahat, unang kabutihan, unang goodness ng
mga taong nagbabasa ng Al-Quran, hindi lang nagbabasa ito ha, ang tinutukoy dito, lahat ng konektado sa Al-Quran, nagtuturo, nag-aaral magbasa, ultimo nag-aaral magbasa, kahit ikra. Dahil karamihan sa mga salita na binabasa sa ikra, galing sa Al-Quran. Ngayon, nagbabasa ng Al-Quran, nag-aaral paano matutong magbasa ng Al-Quran, o nagbabasa ng mismo Al-Quran, o nagme-memorize ng Al-Quran. Lahat yan, pasok yan sa mga fadila na to. Qala Allah Azza wa Jal, pinakauna, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina yatluna kitab Allahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun shakur. Ayun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina yatluna kitab Allah, katotohanan sila na nagbabasa ng banal na Quran. Kitab ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay banal na Quran. Wa aqamus salata, ay at nagsasala sila. Kumbaga, kabilang yan. Dapat, syempre, pag hafidhul Quran, hindi magmimiss ng sala. Magsasala talaga. Tama? Wa anfaqu mimma razaqnahum, bonus pa nila, gumagastos sila sa kung ano man ang binigay naming rizq sa kanila. Sirraw. Sir, ibig sabihin patago. Walang nakakitang tao, nag-infaq siya, naging siyang sadaqa. Wa alaniya, lantaran. May nakakita sa kanya, walang nakakita sa kanya, nagbibigay siya. Yarjuna tijaratan lan tabur, umaasa sila ng tijara, negosyo, lan tabura, di malulugi. Ay Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-offer, tama, na kapag ang isang tao nagbabasa ng Al-Quran, nagsasala, at gumagawa ng amalus salih tulad ng sadaqah, sabi niya, katotohanan sila ay nagnenegosyo. Negosyo na walang lugi. Dito sa dunya, pag nagnegosyo ka, 50-50. Pwede kang kikita, pwede rin hindi. Ganyan ang katotohanan sa negosyo. Ano mang negosyong pasukin ng tao, ganyan palagi. Either kikita ka, o malulugi ka. Ganyan lang yan. Ngayon, sabi niya, pag ganito ang amal ng tao, magbabasa ka ng Al-Quran, tama? Meron kang wirid sa pagbabasa ng Al-Quran, meron kang kumbaga target ka palagi, kada linggo, ganyan. Meron kang target na dapat mabasa mo. Ano yun? Katotohanan, nag-umpisa ka ng negosyong hindi malulugi. Tama? Negosyo sa pagitan ng tao. Sabi nga, pinakamainam negosyo sa pagitan ng tao at Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaysa sa pagitan ng tao at kapwa niya tao, dahil yung tao, likas yun, madaya, gusto niyang manglamang. Mantakin mo, tama? Binili niya halimbawa 50, benta niya sa'yo 200. Diba? Bakit? Gusto ko kumita eh. Diba? Gusto niya, yun, likas yun sa tao. Normal yun, tao yun eh. Yan ang tao. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagsala ka. Nagbasa ka halimbawa ng Al-Quran. Kada letra na mabasa mo, automatic tutubo ka. 10 na hasana. So yun palang tubuan na yun, 10 na hasana, malaking negosyo yan. Tapos hindi ka pa masasabing lugi ka kasi ginastos mo yung oras mo, ginamit mo yung oras mo. Imbis nag-ML ka, imbis na naglaro ka, nagbasa ka ng Al-Quran. Sayang, dapat nag-ML ka na lang. Dapat naglaro ka na lang ng cellphone. Di ba? Hindi mo masabing gano'n, hindi ka masabing lugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Qala liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun shakur. Sabi niya, upang bigay sa kanila ang kanilang mga reward, wa yazidahum, at dagdagan sila min fadlihi, mula sa kabutihan niya. Katotohanan siya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghafur, pinakamapagpatawad, Shakur, pinakamapagpasalamat. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinakamapagpasalamat. Gumawa ka ng kabutihan sa ibang tao, natutuwa yung bigyan ka ng pera, bigyan ka ng sahod, o di kaya thank you. Yan ang Shakur. At least, nagsabi sa'yo, thank you ha. Okay na. Kaysa naman, ginawa mo ng kabutihan, tapos, yun lang ang sagot sa'yo. Tinanguan ka lang. Oh, sige. Di ba? Parang, ano ba yan? Hindi ko natulungan to Di ba? Hindi yung pakaramdam ng tao. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag gumawa ka ng khair, maliit man o malaki, automatic malaking reward. Alam nyo, nabanggit pa sa isa pang hadith, kapag ang isang tao nagsala ng salatul dhuhr o anumang surah, nagpapahanda si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Jannah. Sa tuwang-tuwa niya, ang aking alipin, nagsala ngayon, kaya magpapahanda ako.
Sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, syakur. Kapagpasalamat. Kapag gumawa ka ng kabutihan sa sobrang bait niya Allah subhanahu wa ta'ala, suklian ng malaki. Innahu ghafur syakur. Sabi niya, warawayna an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihih, alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Sabi niya, at iniriwaya namin mula kay Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ay kumbaga siya ang nagsabi ng hadith na to, na sinabi daw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, khairukum, pinakamainam sa inyo, man ta'allama al-Qur'an, nag-aral ng Al-Quran. Pag sinabing nag-aral ng Al-Quran, lahat ng ulum ng Al-Quran. Tabaan, sabi ng ating mga ulama, lahat ng ilmu galing sa Al-Quran. Ang nahaw, na obliga sa atin na lalo na sa mga nag-aaral ng nahaw, na obliga na mag-aral ng nahaw para saan? Al-Quran. At saan nakuha yung kawaid niya? Al-Quran. Tama? Ahadith. Ang fiqh. Paano na obliga sa atin ang pagsasala? Al-Quran. Paano na obliga sa atin na ang mga ganitong bagay dapat iwasan, ang mga ganitong bagay halal? Al-Quran. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano mang inutos sa inyo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunin niyo. Ano mang pinagbawal sa inyo, itigilan ninyo. Paano yung hindi binanggit? Okay lang. Jaiz. Saan nakuha yon? Al-Quran. Tama? Saan nakuha na ang pagbabawal halimbawa sa paninigarilyo, pagdadrugs, at paggamit ng mga masamang bagay? Haram sa Islam. Al-Quran. Tama? Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Ano pa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yung mga ganyang aya nagsasabi, lahat ng pwedeng ikasama ng tao, haram. Overall. So saan nang galing yan? Al-Quran. Lahat ng ulum, lahat ng ilmu, galing sa Al-Quran. Hindi naman totally nagbanggit ng Al-Quran, surah An-Nahaw, surah As-Sarf, surah Al-Fiqh. Hindi ganon. Kung hindi, kawaid, pamantayan. Kumbaga, nagbanggit sa aya, ang ating mga ulama, nagbigay ng tafsir. Ito, tinutukoy niya, ito tinutukoy niya, yan. Magagamit yan sa ganyan. Tama? Sabi pa niya, pinakamainam sa inyo, nag-aral ng Al-Quran at tinuro niya. So, yung pagiging estudyante ng Al-Quran at pagiging teacher ng Al-Quran, pinakamainam sa lahat ng mga tao. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, la yakunu alimun aliman illa idha hafizal Quran. Sabi ng ating mga ulama, at amal sa Hadramaut, ganoon din sa maraming Islam. Tama? Bansa ng Islam. Hindi magiging alim ang isang alim hanggang nakahifz ng Al-Quran. Pamantayan yun na dapat kailangan mong lagpasan. Lahat ng mga naunang mga ulama, bago pa sila maging faqih, maging muhaddith, maging mufassir, at kahit na anong larangan nila, hafizul Quran. Minimum yun sa lahat ng minimum. Tama? Kaya ganun na lamang na yung mga bansa na Islam. Tama? Bata pa lang, mga bata sa kanila, pinamemorize nila ng Al-Quran. Bakit? Kasi minimum yun. Baga, maging alim ka, hindi ka maging alim, ang minimum, hafizul Quran. Paano pa kaya pag maging alim, tapos hindi nakamemorize ng Al-Quran? Paano niya naintindihan yung pinag-aralan niya? Minimum yun. Dapat maabot niya yun. Kaya dito sabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pinakamainam sa mga tao ay yung nag-aral ng Quran ay naging estudyante, nag-hifz ng Al-Quran. Wa 'allamahu, at the same time, turo siya. Ay pagkatapos niya maka-memorize ng Al-Quran, makakuha ng ijaza, meron siya plano sa buhay niya at magturo. Yani maging teacher ng Al-Quran, magpatasme ng Al-Quran. Yan ay minimum. Kung hindi niya man magawa yan sa madrasa, sa bahay niya, sa mga anak niya, sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, pwede niya man magawa sa madrasa, pero hindi pwedeng totally wala.
para makompleto niya yung hadith na yon, naging estudyante siya at the same time naging teacher ng Al-Quran. Sabi niya, niriwaya ni Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari sa kanyang Sahih. Ay yung pangalan ng kanyang kitab, Jami' Sahih ni Imam Al-Bukhari. Tama. Ang pagiging sahih sa kitab ng hadith, nahati yan sa about 9 na uri ng kitab ng hadith. Tama. Ang isa sa mga kitab na yan, tinatawag na sahih. Pag sinabing al-hadith as-sahih o kitab sahih na hadith, ay yung hadith na mga nandun, puro sahih. Ibig sabihin yan, ang tawag doon, sahih. Isa pa, may tinatawag na hadith sunan, kitab sunan. Pag narinig mo yung sinasabing sunan, ibig sabihin, yung mga ahadith na nakalagay doon sa kitab na yon, puro siya nakaayos sa abwab ng fiqh. Paano ba nakaayos ang kitab ng fiqh? Mag-uumpisa yan sa tahara. Tapos, salah. Tapos, zakah. Tapos, saum. Tapos, hajj. Tapos, mawarith. Tapos, ahkam ng buyu'. Tapos, ahkam ng nikah. Tapos, ahkam ng jinayat. Tapos, ahkam ng jihad. Hanggang dulo. Yan. Ibig sabihin, yung mga hadith na nandun, pwedeng sahih, pwedeng hasan, pwedeng da'if, pero nakaayos siya sa ganung tartib sa fiqh. Next, may tinatawag na hadith musnad. Ano yung musnad na hadith? Yung kitab na musnad, tulad ng musnad ni Imam Ahmad bin Hanbal, tawag sa kitab niya ng hadith na yon, musnad. Yan yung musnad. Yung mga hadith na yon, nakatartib, depende sa pangalan ng mga sahabi. Mag-uumpisa sa alif na may hamza. Abu Bakr. Lahat ng mga ahadith na niriwaya ni Imam Ahmad patungo mula kay Sayyiduna Abu Bakr, babanggitin niya doon. Next, Abu Hurairah. Next, ganun, Abu. Next, halimbawa Umar, halimbawa Uthman, halimbawa Ali. Lahat ng iniriwaya ng mga sahaba na kanyang nakuhanan. Tamam? O nakuhanan niya sa mga tabi'in na hadith ng ganitong sahabi. Ang tawag sa ganong pagkakatartib, hadith musnad. Ang next, hadith mu'jam, o yung tinatawag na kitab mu'jam na hadith. Ay ano naman yun? Yung kitab na yun, nakatartib siya, hindi sa topic, kung hindi saan nag-uumpisa yung hadith. Halimbawa ito, khairukum man ta'allam, nag-uumpisa sa letrang kha. Letrang kha. Ang mauna, alif na may hamza. So, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Sa kha pa lang dapat mababanggit to. Yung ganung pagkakaayos ng hadith, tinitignan kung sino nagriwaya. Kung baga, saan nag-umpisa yung matan ng hadith. Naka-letterize siya. Tawag doon kitab mu'jam. Isa pa, may tinatawag na al-mustadrak. Ano naman yung mustadrak? Kung ano yung mga espesyal na mga kitab ng hadith. Tamam? Espesyal na kitab ng hadith. Kung ano yung hindi binanggit doon, babanggitin niya doon. Ang tawag doon, mustadrak. Baga, halimbawa, sa sahih ni Imam Al-Bukhari at saka sahih ni Imam Muslim, hindi lahat ng sahih na kitab, ng sahih ng hadith, binanggit doon. Lahat ng mga hindi sahih na binanggit doon, at marami pang hindi binanggit sa mga yon, susulat doon. Kumbaga parang kadugtong. Ang tawag doon, mustadrak. Next, may tinatawag na kitab risala. Pag sinabing risala na hadith, espesyal na mga ahadith patungkol sa paksa. Halimbawa, fatwa. Ano ang hukom ng paggamit ng sigarilyo? Lahat ng mga ahadith na patungkol sa pagbabawal ng sigarilyo o malapit sa ganon, babanggitin doon. Ang tawag sa ganong uri ng kitab ng hadith, risala. Tama? At marami pang iba. Yan yung iba't ibang uri ng kitab. Sabi niya dito, binanggit niya ni Imam Al-Bukhari sa kanyang kitab na sahih. Ay, kitab ng hadith, ang tawag sahih. Baga lahat ng mga hadith na nabanggit doon, sahih, ang grade nila.
alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Quran. Sabi niya ito ang pinakasahih, pinakatama na kitab pagkatapos ng Al-Quran. Pinakatamang kitab sa lahat ng kitab, Al-Quran. Anong next? Hadith. Hadith ni Imam al-Bukhari. Yan ay ijma ng ating mga ulama. Ang pangalawa, sabi niya, last, bago natin tapusin. Wa an Aisha radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alayhi shaqun lahu ajran. Rahul Imam al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin an-Naisaburi fi sahihayhima. Sabi niya, sanalaysay ni Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, pangalawang hadith. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya na nagbabasa ng Al-Quran wa huwa mahir at bihasa, ay kasama ng mga safarah al-kiram al-bararah. Yan ay sifat ng mga malaikat. Ano yung sifat ng pagiging safara? Laging naglalakbay, laging umaalis. Isa sa mga sifat ng mga malaikat, safara. Bakit lagi sila umaalis? Hindi sila nanatili sa isa. Naghahanap kasi sila ng mga taong mabubuti, gumagawa ng khair, saan mang lupalop ng daigdig. Tama? Kaya nga sabi, pagrating sa isa pang hadith, pag naligaw ka sa isang lugar at hindi mo alam kung saan ang palabas, sabihin mo, ya ibadallah, aghithuni. O mga alipin ni Allah, tulungan ninyo ako. Sigaw mo yun. Hadith yan, ha? Hadith yan. Aghithuni, tulungan ninyo ako. Bakit? Sabi ng ating mga ulama, dahil maaring merong anghel na napadaan doon, ituro, at narinig ka niya na nagsabi nun, pupunta siya sa iyo para turo niya sa iyo saan ang tamang daan. O di kaya meron isang Muslim na jinn, mabuting jinn, na malapit sa lugar na yon at makarinig ng sinabi mo, tutulungan ka. Saan ka man mapunta. Isa sa mga sifat ng mga malaikat, safara. Kiram, respetado. Bakit naman hindi? Yan ang mga malaikat, respetado. Kumbaga, pag mayroong isang anghel, hindi isa sa mga sifat nila, nirerespeto sila, ginagalang sila, pinaparangalan sila. Yan ang mga anghel. Dali, Sayyid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nung pumunta sa kanya yung dalawang anghel na magpaparusa sa kaum ni Nabi Lut alaihi salatu wassalam, nagkatawan silang lalaki na makagawapo. May mga bakla sa kaum ni Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yani gustong-gusto sila. Gustong-gusto sila. Ngayon, bago sila pumunta kay Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dumaan sila kay Nabi Ibrahim. Ngayon, pagdaan nila kay Nabi Ibrahim, ikraman ni Nabi Ibrahim sa pamagitan ng pagkatay niya ng baka. Sabi si Nabi Ibrahim, may mga bakahan, mga hayop siyang inaalagaan. Sabi nga sa hadith, walang sino mang nabi na nabuhay maliban na lamang nag-alaga ng kambing. Sifat yan ng pagiging nabi, nag-alaga ng kambing. Tapaan hindi natin daras yun, ha? Ngayon, sabi, ang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nagkatay siya ng pinakamalaking baka na mayroon siya. Tapos, inihaw niya yun. Tama, inihaw na buong baka. Nung natapos na yung luto niya, hinarap niya sa dalawang bisita niya, pero hindi sila kumain. Kasi ang mga anghel hindi naman kumakain. Natakot yung kanyang asawa na bakit yung mga yun nagtitinginan lang sila sa bawat isa, hindi sila kumakain. At sila mismo ang nagsabi na hindi kami kumakain dahil nga sila ay mga anghel. At ang mga anghel ay hindi kumakain. Pero yung sinabi Ibrahim alayhi salatu wassalam na inikraman sila, pinarangalan sila sa pamagitan ng paghahanda ng pinakamainam na meron sa kanya, yan ay dalil na ang mga anghel dapat nirespeto. Nabi Ibrahim nirespeto sila. Ganon din ang lahat ng mga malaika. Tama? Sabi pa sila Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu, sabi, pag siya ay papasok ng CR, yung kanyang rida, ilalapat niya sa labas ng CR. Sabi niya, o kayong mga kagalang-galang na anghel, dito muna kayong maupo dahil ako ay mag-CCR. Sabihin ng ibang mga makarinig doon, bid'ahin si Sayyiduna Uthman, gagawa ng bid'ah. Hindi, Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu, alam niya na ang mga anghel ay respetado.
na ang mga anghel mismo ay kagalang-galang, dapat nire-respeto. And isa sa mga sifat ng mga anghel, kiram, tapos barara. Ano yung barara? Laging gawa ng bir. Ano ibig sabihin ng bir? Bir, yani khair. Tinawag silang barara kasi lagi silang gumagawa ng bir. Wala naman silang alam gawin maliban sa kabutihan. Kaya tinawag silang barara. So, sabi niya, ang nagbabasa ng Al-Quran at master ng Al-Quran, sabi marunong magbasa, bihasa sa pagbabasa ng Al-Quran, ay kasama ng mga safara al-kiram al-barara. Kumbaga kasama ng level ng mga anghel. Mga anghel, ikinig sa kanya, na-enjoy yung kanyang pagbabasa, ibig sabihin nun sa level ng mga anghel. Sabi niya, walladhi yaqra'ul Qur'ana, samantala ang nagbabasa ng Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi. Yatata'ta, nabubulol. Wa huwa alayhi shaq, at nahihirapan siya doon. Lahu ajran, makakuha siya ng dalawang reward. Reward ang binasa niya at reward ng pagsisikap niya. Kaya dalawang reward. Riwaya ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang mga sahih. At dyan natin tapusin ang ating